mag-subscribe ka na. Hello, 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 universe. Hello mga buweks, magandang gabi sa inyong lahat. Galaw-galaw para hindi mapaimburnal. Hello sa ating mga subscribers dyan, ganun din sa ating mga new subscribers. Welcome to Parade of Beauty. If you are here tonight, welcome to the new era of beauty. Beauty is in you. O, Jimba. Kamusta naman kayo mga buweks? Ayan, maraming salamat po sa mga nanood sa aming live kanina ni Alexi Brooks, ang ating Miss Eco Philippines 2025. Jimba. Thank you sa inyong lahat sa mga nanood kanina. Talagang ang saya ng live natin kay Alexi Brooks. Talaga namang kitang-kita natin ang kanyang bumubulang bunganga, di ba? Once again, and thank you sa Miss Universe Philippines organization for allowing me to do the send-off interview sa ating queen bago siya lumaban sa Egypt sa Miss Eco International 2025, Jimwa. And of course, kay Alexi Brooks, thank you, Nak. I love you. Alam mo yan, ha? Pero after nga nung live natin, ayun, so nakatulog ako. Parang siguro 3 oras ako nakatulog, nakalimutan ko na yung Miss Global, mga buweks. Pero ang haba nitong pageant na to, nakakaloka ha. Sobrang haba, siguro mga 10 hours yan. Charito, naabutan ko pa siya doon sa evening gown. So kinakabahan ako, pagpasok ko pa lang sa YouTube kanina, sabi ko, nakapasok ba sa Philippines? Kasi ayaw ko munang tumingin sa Facebook pages kung nandyan ba tayo or ano, gusto ko makita kung nakapasok na tayo o hindi. So natutuwa naman ako, ayan no, nakapasok ang Pilipinas, nakapenetrate ito hanggang sa top 5, Jimwa. At talaga namang winner na winner ang Philippines. Congratulations kay Sina Ramos. Talagang, ay nako, binalikan ko yung yung pageant kanina. So parang ni-rewind ko siya. So nakita ko yung performances ni Sina, ang galing-galing niya, grabe. From swimsuit competition sa introduction pa lang, and then swimsuit competition, and then evening gown, ang galing-galing niyang rumampa talaga kahit nung preliminary pa, di ba? Yung preliminary competition. Kaya naman talagang hindi siya nawala sa aking top 5 list, sa aking final hot picks. Talagang naramdaman ko na posibleng masungkit niya ang corona or makapag-placement ang Pilipinas, 'di ba? Talagang ay nako, pag talagang ganyan ang pinapadala natin sa international pageant, sabi ko nga sa inyo no, ay pag bumubula ang bunganga tapos maganda pa yung rampahan, okay naman yung ganda, hindi kailangan diyosahan, ay talagang waging-wagi ang Pilipinas, nakakaloka. And of course, sa Miss Global, ayan na, Miss Global 2025 or Miss Global Organization talaga naman, di ba? Yung kanilang pag ginaganap talaga sa Thailand, yung ano no, yung papageant, talagang pinagkakagastosan nila ng bonggang-bongga. At talaga namang itong si Puy, 'di ba? Si Tessie Tomas. 'Di ba? Love na love ko 'yan. Gustong-gusto ko 'yan si Tessie Tomas talaga. Na-meet ko 'yan nung nung Miss Universe Thailand last year. Ang bait-bait niya, napaka-approachable niya. But anyway, pag ito nga nagpapapageant, no, ang mga chay-chay, talaga namang hindi nagpapakabog ang production. Talaga namang laban na kahit na sobrang tagal nitong papageant na ito ngayong gabi ay talaga naman nakita naman natin in fairness naman ng production. Ito yung ito yung tipong hindi ka, kumbaga hindi mo mafe-feel na nabobore ka kasi nga ang ganda ng ang ganda ng production, 'di ba? Talagang gusto mo mula umpisa, gustong-gusto mo siyang tapusin kasi yung ang ganda ng mga nakikita mo, 'di ba? At saka ang ganda ng flow ng ng competition, in fairness naman, 'di ba? Grabe, parang sabi ko, pag yung mga pageants talaga tapos mga chay-chay na yung umahawak. Parang parang every year, parang hindi mo matiis na hindi panoorin, 'di ba? Kasi winner na winner talaga yung production, yung lightings, yung camera angles, talagang panalong-panalo, and kudos din from preliminary, yung host nila, yung ating Mr. Global 2024 from the Philippines, ang galing-galing, and si Opal Suchata, 'di ba? Si Miss Universe Thailand 2024. At ngayong gabi nga itong si Antonia Purcell na napakaganda rin naman. Ang galing-galing niya mag-host, napaka-loyal niya dito sa kay Puy, no, sa kanilang national director ng Miss Universe Thailand dati, 'di ba?
At ayun nga, ito namang host na lalaki, siya naman yung host ng Miss Universe Thailand last year. Ayan, yung pinanood natin Miss Universe last year. Thailand, no? Sa Bangkok. But anyway, ito na nga, no? Kudos sa Miss Global Organization. Hindi ka na masabing Miss Globe. Miss Globe, ayan, kudos sa Miss Global Organization, ang galing-galing nila. And of course, kudos din kay Sina Ramos, ayan, nakakatuwa naman si Sina. Talagang iwinagayway niya ang bandera ng Pilipinas sa Miss Global 2025 dito sa bansang Thailand, di ba? Siya ang ating Miss Global 2025 fourth runner-up. Congratulations. Hindi na masama yan, ha. Ang daming nagrereklamo na naman ng mga Pinoy, di ba? Maging proud na lang tayo. Nakita nyo naman kung paano inilaban ni Sina ang ating bansa dito sa international pageant. Kahit papaano nag-placement tayo dyan, di ba? We should be proud. Nakakaloka naman yung mga kababayan nating Pinoy. Sinasabi pang ang panda kasi kung bakit hindi nanalo ito. Nakita nyo naman yung laban niya. Talaga namang laban na laban itong si Sina, di ba? Talagang makita mo yung buong kalibre niya doon. Actually, hindi ko nga ito kilala si Sina, pero tignan nyo naman. Yung paglaban niya, di ba, dito sa Miss Global, talagang hindi na matawaran talaga. Talagang umpisa pa lang, pagdating niya pa lang doon sa press presentation pa lang. Di ba, talagang bumubula ng bunganga. Kaya nga ngayong gabi, itong sa Q&A nila, di ba, talagang on the spot. Ang tanong, pag sinabi mong stop, kung ano lang yung matapat sa yung topic, di ba talagang yun ang sasagutin mo. At nagulat naman ako dito sa communication skills na itong talagang si Sina, di ba? Kudos dito kay Sina Ramos. Ang galing-galing niya. Narito po yung kanyang performance sa kanyang Q&A. Panoorin nyo ito. Please pick a keyword by saying stop. Stop. Your keyword is Sustainable Development Goals. 30 seconds. Use it well. If you're ready, let's go. Sustainable Development Goals are produced by United Nations to all unite us in achieving this. Together, we are agents of change in this one world that we live in, and all our actions and voices can ripple and compound to achieve these Sustainable Development Goals. As Miss Global, we are tasked to do this, and we are all united for one global vision and one boundless ambition. Kapkun ka! Grabe, napakagaling mga Bwex, diba? Ayun yung sinasabi ko sa inyo, hindi natin kailangan ng Diyosahan ng bonggang-bongga. Tamang ganda, okay na yan. Kita nyo yan. Ang liit-liit lang niya, pero diba, nakakapuwing. Talagang nilamo ng mikropono at hindi nagtira ni Abo. Diba? Yan ang gustong-gusto ko talaga. Yan talaga yung aking standards. Pagdating sa beauty queen, no? Tamang ganda, kasi hoda na yung height or whatsoever. Pero mahalaga talaga ay bumubula ang bunganga, di ba? Kasi hindi tayo mapapahiya mga Bwex. Hindi talaga tayo mapapahiya pagdating sa international pageant. Pag bumubula ang bunganga, talaga alam nila kung paano ipopromote ang organization. Alam nila kung paano sumagot ng ura-urada, di ba? Sa question and answer, di ba? Tulad ng ginawa kanina ni Alexi Brooks, di ba? Nakakaloka itong si Alexi Brooks. At ito namang si Sina Ramos ay talaga namang hindi nagpatumpik-tumpik. Ang bilis ng isip pagka ano na bigay sa kanya nung tanong, kung ano yung natapat sa kanya, talagang bumula agad ang bunganga, di ba? Hindi ay talagang napanganga ka na lang dito kay Sina talaga. Ang galing-galing niya. So, kudos talaga dito, no? At kung sino man yung nag-appoint kay Sina, ay talagang walang tapon dito kay Sina sa Miss Global 2025. Congratulations, Philippines. No, well-deserved. So we should be happy, we should be proud, we Filipinos. Talaga namang napatunayan natin na talagang powerhouse country pa rin tayo pagdating sa mundo ng pageantry, di ba? So ang galing-galing. So anyway, ito nga nagkaroon tayo ng siyempre yung ating Miss Global 2025 final prediction, di ba? O ayan, ang aking number one ay talaga namang si Vichin, di ba? Kasi siya talaga yung napansin ko nung preliminary, talagang tumatak siya sa akin. Nakita ko na laban itong si Vichin. Talaga namang congratulations. At ayan, na-predict natin, di ba? Win-win situation yan para sa Parade of Beauty, mga buweks, di ba? From Miss Charm, di ba? From Miss Universe Philippines Iloilo, ang dami na nating napipredict, di ba? Ang galing-galing natin. Anyway,
ayan, pumasok nga rin dyan sa top 5 si Puerto Rico, si Philippines, si USA, at saka si Jamaica. Ayan. Congratulations to all the winners of Miss Global. Ay, nalaglag Pokemon. Nalaglag yung aking kojig ko. At saka itong inuupuan ko, lumalangit-ngit. Sana all, Jiva. May langit-ngit. Anyway, congratulations once again sa all the winners of Miss Global 2025. Ayan ha. Ito nga si Philippines ay nasungkit niya ang 4th runner-up placement. Si USA 3rd runner-up naman. Si Puerto Rico ay 2nd runner-up. Diba? Akala ko nga siya yung mag first runner-up. Pero okay lang. Si Jamaica naman 1st runner-up. And syempre, si Vietnam ang title. Ayan, siya yung nakasungkit ng corona. At ito nga mga buweks, no? Nakakaloka ito, ang mga Jamaican. Diyos ko, nagwawala sa comment section na cooking show daw itong Miss Global. Grabe naman itong mga ito. Bet na bet daw nila si Jamaica. Siyempre kababayan nila yan, hindi naman natin masison. No? Pero I think it's not good to say that the organization of Miss Global is a cooking show. I believe it was fair and square. Yung final result netong Miss Global, ang ganda nung nasa top 5. Hindi naman dahil na nasa prediction ko sila, pero ang ganda talaga, well-deserved talaga yung nasa top 5. Win-win talaga itong mga ito, winner na winner, no? Talagang sinasabi nila na pag chay-chay daw ang may-ari ng organization or nagpa-pageant, internationally talaga daw may mekos-mekos ito. So talagang sinasabi nila na ang winner daw talaga dapat ay si Jamaica. Nakakaloka ito mga Jamaican na ito, di ba? Hindi na lang sila mag-celebrate, i-enjoy yung natamo nilang tagumpay dito sa Miss Global, di ba? Nakakaloka ito pala mga na ito, ganyan din ang ugali, di ba? Tapos inaano rin nila sa Philippines. Diyos ko Lord, parang ito mga na ito parang kabahan naman kayo sa Philippines, mahiya naman kayo, di ba? At ito pa nga, nakakaloka ito mga buweksa, ito, nako, nag-post, etong sabi na ito may nag-post, no, ang Singapore, yung Miss Singapore sa Miss Global, ang sabi dito, Singapore ends Miss Global franchise, wishing continued success to the Miss Global pageant. Ayan, so wala na silang franchise. So, I don't know kung anong nangyari. Siguro nga, syempre, hindi sila naka-penetrate. Feeling nila nga, may mekos-mekos, no? But ganun talaga sa beauty pageants, no? Kahit naman sa ang larangan ng competition, may nananalo, may natatalo, di ba? Pero parang hindi ko naman matanggap sa sarili ko na mga Singaporeans, ganyan na rin ang galawan, no? Nagiging gahama na rin sa sa corona. Gusto nila papasok sila, gano'n. Kung hindi naman deserving, no? Well, maganda naman si Singapore, kaya lang, syempre, tingin ko dito sa Miss Global, ang tinitignan dyan, communication skills din, hindi lang ganda. Tignan nyo nung last year, si Pearl Hong, di ba bumubula ang bunganga niya ni Pearl Hong? Nasungkit niya yung 3rd runner-up din, di ba? But in fairness naman si Pearl Hong talaga pangmalakasan din nung last year. Kaya nga lang, syempre, yung final Q&A na talagang nilamon din siya nung ibang nanalo doon, no? Kung di nagkakamali si Venezuela din, talagang Diyosahan din si Venezuela nung time na yun. But anyway, at least maganda yung track record natin dito sa Miss Global, diba? So, kudos sa Miss Global. Tapos, eto naman, no? Nakakaloka. Dahil nga pinost yan ng Singaporean, no? Etong si Miss Singapore na wala na nga sila sa Miss Global franchise. Wala na nga silang franchise, no? Nagwala naman ang ating Shupit Bahay. Ito, nagulat talaga ako mga buweks, ha. Ang ating mga Shupit Bahay na mga Malaysians, ayan. Akala ko etong mga ito talagang mabubuti ang kalooban, di ba? Nasa loob din pala ang kulo nitong mga Malaysians na ito. Talagang pagdating sa mundo ng pageantry, nag-iiba ang behavior, no? Ng mga pageant fans saan mang sulok ng mundo pag napapaimbornal ang kanilang mga kandidata, no? So, sinasabi nila na mga Malaysians, nag-comment sila dyan, ang sabi nila, I wish Malaysia did the same thing, ayan, no? Such a big ways to send our strong queens to such a pageant. Ayan, nakakaloka naman ito mga ito. Actually, nag-top 1 sila sa aking first hot pick. Kaya lang kasi, nung time na yon parang before preliminary, talaga nakikita ko si Malaysia. Maganda naman talaga si Malaysia. Kaya lang nga, nung nakita ko si Malaysia nung preliminary, parang sabi ko parang hindi ko gusto yung kanyang
performances nung preliminary. Kaya talagang bumagsak siya sa akin. Nawala siya sa top 5. So, ayun. So, hindi nga yan matanggap ng ating mga syupit bahay. So, sabi pa ng mga Malaysians, sabi nila, dun sa post ni Singapore, sabi nila, good to hear we aim for Miss Galaxy daw. New Ultimate Major Pageant. So, hindi ko alam kung ano itong Miss Galaxy. Parang siguro international pageant ito ng Malaysia. So, parang first time ko lang itong narinig. Hindi first time. Parang narinig ko na yun dati. Pero, pinopost lang sa Malaysian accounts, no? Instagram accounts or Malaysian Facebook page. Ayan, pages. So, nakakaloka itong mga Malaysian na ito at naloka rin ako. Ang sabi rin nila Miss Money laundering daw itong Miss Global. Grabe naman, money laundering talaga. Porque hindi lang pumasok yung kanilang kandidata. Ganyan na yung sinasabi nila. Nakakaloka itong mga Malaysians na ito, no? Parang gusto yata nila sila na rin yung mananalo every time na may international pageant para namang, syempre, kung hindi naman deserving yung kandidata, ba't naman ipapanalo ng organization, di ba? At ito pa talagang bumulaga sa akin ngayon. Sinusuka ko na itong Malaysian na ito mga beauty queens na. Ibig sabihin mga pages na ito, hindi mga beauty queens, no? Grabe din pala ito sa social media. Ayan, naglabasa ng mga maiitim na budhi at ugali nitong mga ito. Nakakaloka ang sabi nila after daw si Philippines na ganyan-ganyan, hindi daw deserving si Philippines na makuha ang 4th runner-up. Dapat daw Malaysia daw ang nandyan at ang liit-liit daw ni Philippines para daw salim ket-ket lang doon, salim pusa. Nakakalokang mga Malaysian, mga buweks. Akala ko talagang supportive din sila. Well, anyway, siguro merong mga iba talagang sumusuport sa Philippines, sa Malaysians. Pero itong mga buga na to sa social media na sinasabi na hindi daw deserving ang Pilipinas sa top 5 at saka sa nakuha nitong 4th runner-up. Mas deserving pa daw si Malaysia at nagwawala din ang mga Indo, mga buweks. Ang sabi ng mga Indo, bakit daw hindi sila nakapasok? Di hamak daw na mas maganda daw ang kanilang kandidata at mas matangkad kesa sa Pilipinas. Bakit daw nagkaganyan? Powerhouse country naman daw sila ngayon sa new era sa mundo ng pageantry. Ang Philippines daw ay hindi na nagpapadala ng pangmalakasan na kandidata sa international pageant. Kaya daw nagpadala ng panda kasi daw naubusan na tayo ng mga high caliber candidates. Kaya naman daw dapat yung Indonesia daw ang nakapasok sa top 5 at hindi ang Philippines. Mas deserving pa daw ang Indonesia kesa sa Philippines. Ayan, nakakaloka itong mga ito. Sabi daw nila ang sinagot daw ni Philippines doon sa question talaga daw paimburnal, mas maganda pa daw bumula ang bunganga ni Indonesia kung pinasok daw ito sa top 5. May sense daw sila kumuda ayan sa final question, di ba? Nakakaloka talaga itong mga Indo na ito. Ayan, sinasabayan pa nagjo-join force sila ng Malaysia. Parehos kasi silang napaimburnal, di ba? Kaya ngayon ganyan ang buga nila ngayon sa social media. Nakakaloka talaga itong mga ito. Hindi nila matanggap yung kanilang pagkatalo, no? Nakakaloka ang mundo ng pageantry ngayon. Talagang lumalabas ang pagkademonyo ng mga tao, no? Sa mundo ng pageantry, yung mga pageant fans. Anyway, at least nanalo tayo, no? So, kudos kay Sina Ramos and congratulations to the Philippines, di ba? Mabuhay ang gandang Filipina, mabuhay ang Pilipinas. Ganon, di ba? Anyway, mga buweks, ano masasabi nyo dito sa ating mga chika ngayong gabi? Mag-ingay kayo sa ating comment section para makita ko rin ang inyong mga opinioin. Hanggang sa susunod natin mga chika-chikahan. Bye for now, mga buweks, and I love you all. Bye! See ya!